So for today's video mga idol, mga pre, meron tayong ditong lumang Trinks na MTB. So size 26 ito. Luma. So kitang-kita naman dito sa fork, nangalawang na. So sikan handang natin ito nabili. Hindi natin alam kung ilang taon na ito. So ang gagawin natin dito, i-makeover natin. Gagawin natin itong gravel bike. So let's go! Yan, so ngayon ilalagay na natin ang fork. Lagay na natin ang headset. So yan, yung mga spacer. Yung iba dyan, ginamit natin yung dati pa. Yung lumang mga spacer. Pinaghalo lang natin para medyo tumaas-taas, umangat. Para hindi naman masyadong nakayoko tayo. Yung aggressive na dating. So yan, ilagay na natin itong steam. Yung short steam lang. Para hindi tayo masyadong nakayoko. So yun, inilagay na rin natin itong ating drop bar. Din meron tayong ditong gulong. So ito ay Leo lang na tire. So, hindi na natin pinalitan ng bagong rim. Ganun pa rin, yung dati pa rin. Pinalitan lang natin ng gulong. Inilagay na natin ang mga gulong para tumayo siya kasi wala tayong stand. So yun, ilalagay na rin natin itong cable hose para sa shifter natin. So kung bibili pala tayo ng conversion kit ng Sagmit Alliance na 8-speed, so ang brake cable niya is hindi kasama. So bibilhin natin separate. So ang kasama lang niya dito is yung mga shifter cable. Then kung bibili pala tayo ng brake cable, so dapat yung half circle yung dulo, yung pang road bike talaga. Kasi magkaiba po yung dulo ng road bike, yung brake cable ng road bike at saka yung brake cable ng MTB. So yung ating bibilhin, yung ganito, yung parang may half circle yung dulo, yung pang road bike talaga. Kasi hindi po dyan kakasya sa, hindi para sa RB, yung para sa road bike, hindi siya kakasya dyan. Yung cable pala natin sa brake is mas malaki siya kaysa dito sa cable natin ng shifter. Itong sa cambio, mas malaki siya. Mas matigas itong sa brake, mas malambot itong sa shifter natin, shifter cable. Then nung bumili tayo ng cable, may kasama itong rubber, yan puti na rubber na parang washer siya. So ginawa natin dito ay bago pa man ipasok natin yung end cap, inilagay muna natin itong rubber para dito tatama yung end cap ng ating cable hose. Yan, para hindi siya direktang tatama sa plastic yung ating end cap. So dyan. Tapos yung mga cable, bago natin ipasok sa mga hose, nilagyan muna natin itong grasa para madulas syempre. So mas maigi pala ito ilagay na grasa kaysa sa oil or langis. Kasi yung langis, katagalan natutuyo. Itong grasa, tumatagal ito. So lahat ng mga hose ay nilagyan syempre natin ng mga end cap para i-seal yung mga dulo ng hose. So bago natin lagyan ng bar tape, nilagyan muna natin ng nylon tie para hindi siya gagalaw-galaw itong mga cable natin. So temporary lang naman ito. Mamaya pag naglagay tayo ng bar tape, tatanggalin din natin ito kasi bubukol ito pag hindi natin tinanggal. So pansamantala lang ito para hindi siya hihiwalay mamaya, hindi gagalaw. So yan, inilagay na natin ang cable sa shifter sa ating rear derailleur. Yun Tapos syempre yung front derailleur nilagay na rin natin. So dito din sa pagbili natin itong ating conversion kit, hindi rin kasama yung clamp, itong clamp na to para dito sa front derailleur. So bibilhin din natin ito separately. Mura lang naman ito, mga nasa 100 plus lang ating bili sa Shopee of course. Din itong ating front derailleur, hindi muna natin ito higpitan kasi ang taas nito ay nakadepende sa laki ng ating chain ring. So yun, ilalagay na natin ang ating crank na naka 2x. So pinutulan na rin natin itong ating chain kasi masyadong mahaba. So in-adjust na rin natin ang tension nitong ating rear derailleur. Pati na rin ang ating mga cable, i-fix na rin natin. Then, inilagay na rin natin itong ating bar tape. So, syempre, nagsimula tayo dito sa dulo ng ating drop bar. Paakyat.
nirap natin. Din yung mga dulo din sa taas, yung dulo ng ating bar tape, nilagyan natin itong electrical tape. So ito na yung ating finishing tape para isil yung mga dulo nitong ating bar tape para hindi siya matanggal. Pasintabi po sa mga expert dyan natin ng mga bike mechanic. Tayo lang ay may konting alam sa pag-assemble ng bike. So meron lang tayong basic na nalalaman. So importante meron tayong basic na alam para kung saan man tayo napunta at may trouble ang ating bike, kayang-kaya nating gawin. So yon, inilagay na rin natin ang ating end cap nitong ating drop bar. So ating hinigpitan syempre. Tapos pinutol natin itong mga nylon tie, yung mga dulo ng nylon tie, kasi maghiwa-hiwalay para neat siya tingnan. Tapos pinutol na rin natin yung mga dulo ng ating brake cable. So naglagay lang tayo ng konting allowance para kung nagpalit tayo ng bagong brake pad, i-adjust ulit natin, luluwagan natin. Kasi dito sa setup natin ito ay luma ang ating brake pad. Kaya may allowance tayo. Din lahat ng dulo ng ating mga cables, nilagyan natin itong end cap para hindi siya bubuka. Saka hindi siya makasugat. Kasi matatalim ito, matutulis. So yun ang kinahinat na ng ating conversion ng ating MTB into gravel bike. So yun, ang ating fork ay Ragusa na 27.5 ang size. So ginawa natin 27.5 para kung magpalit tayo ng pang gravel bike talaga na gulong, kakasya siya. Tapos itong ating frame na 26, ito ang tamang-tama para sa gravel bike. Kasi kung gagamit tayo ng 27.5 o 29 na size ng frame, masyado siyang malaki para sa gravel bike pag-convert. So yun ang hitsura ng ating bike. So yun ang kinahinatnan. Hope na nakapagbigay tayo ng ideya para sa mga nagpaplano pa lang dyan na mag-convert ng MTB into gravel bike. At saka yung mga nagsasawa na ng hitsura ng ating mga MTB. So pwede nating ibahin naman. Yun no. So natest na natin ang ating newly converted na MTB to gravel bike. So napakagaan, very smooth ang shifting niya. So ang ating group seat ay Sagnit Alliance na 2x8 speed. You know. Ito yung mga parts na ating nabili at saka yung kanilang mga presyo. Nasa baba yung link ng store na ating binilhan.